Sa buhay, hindi natin kailangan sumuko kahit gaano kahirap. Bagkus, kailangan nating lumaban sa hamon ng buhay. Isang mapagpalang araw mga kanihaw, siya po si Auntie Lihol. Nakita ko po siya habang galakad ako. Hindi ko maiwasang lapitan siya. At dahil na rin sa kanyang sitwasyon, mahirap talaga ang buhay nila mga kanihaw. Maliit lamang ang kanilang kubo at siksikan sila matulog sa kubo nilang napakaliit-liit. Naabutan ko siyang nagluluto dyan mga kanihaw at nakikita naman natin na walang bubong po ang kanyang kusina. At nakikita naman natin na halos makita yung bahay doon sa likod mga kanihaw. Wala talaga sila mga kanihaw. At yung kanilang bahay, walang katapos-tapos dahil na rin sa kahirapan sa buhay nila, halos walang dingding na nakikita natin sa kanila. Kahirapan talaga, mahirap talaga ang buhay nila. So ayan, view kuloy, bekab dumot akoy, naba ni begon Ate Lihol. Monit naguham na magkan, niya feel ta sa sayo di. Yan, nagkumpakan, tanpa suko. Wadag isip. Isa't kalahati na yung lulutuin niya guys. Sa suul, kung kaya udi ala niin. Diba? Di bang udi kulang wala di. O ayan, mong cute. Sobra, sa pinggan ni di koho mong utit. Kasi so owas kundi. Sa makabongan sa nili gano, good foodie, you have food. Ayan po si Ate Lihol guys. Ayan, magluto daw siya ngayon na pang ano nila, panghapon na nila. Ayan, mag-aabuham daw yun Basok ginataam. Minsan ko rin siya naitampok mga kanihaw sa aking vlog at halos nakikita ko talagang walang pagbabago sa kanilang buhay talaga. Halos yung kanilang paglutuan, halos walang dingding makita talaga. Kung umuulan yan, hindi sila makapagluto mga kanihaw. Yung bahay nila napakaliit talaga, halos siksikan sila matulog. At hindi ko talaga maiwasan na makita talaga yung sitwasyon nila. Awang-awa talaga ako mga kanihaw, yung kapwa mong tao ng ganyan yung kanyang sitwasyon at kanilang buhay, napakahirap ng kanilang sitwasyon. Makikita mo talaga yung bahay nila walang katapos-tapos at wala pang dingding, halos dyan na sila magluto sa labas ng kanilang bahay.